Magandang hapon sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa hapong panambahan at tayo muling dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tayong lahat ay sa panandaliang manalangin. Aming Diyos, kami ay lumalapit sa iyong paanan at kami ay humihingi ng tulong na sa hapong ito, malamig ang panahon, maulan. Masarap ipikit ang aming mga mata, ngunit ito ay hindi oras upang dyan. Ito ay oras upang makinig ng iyong salita, upang ikaw ay sambahin at purihin. Kumilos nawa ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, gaya ng aming palaging ipinapanalangin. Ang araw na ito ay maging araw din ng kaligtasan para sa mga wala pa sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa na marahil sa pinakamalungkot o mahirap na pangyayari o sitwasyon sa buhay ng isang ama ay kung mawalay siya sa kanyang anak na sa murang gulang nito. Halimbawa dito ay dahil sa kanyang hanapbuhay o trabaho na kailangan niya na mapalayo o lumipat sa isang lugar na pansamantala lamang. Ay dahil doon siya tinalaga o itatalaga para nga sa kanyang hanapbuhay o trabaho. Mahirap ito at malungkot dahil mawawalay ka sa iyong asawa at iyong anak na sabihin natin ay sanggol pa lamang. Hindi mo makikita ang kanyang paglaki, hindi mo siya maaalagaan o masisilayan man lang, mayayakap o maipapadama ang iyong pagmamahal. Ganito din ang damdamin ni Apostol Pablo sa iglesia na kanyang sinimulang maitatag na bagamat sa maiksing panahon ay napamahal sa kanya at nagbigay ng kagalakan, ngunit sa probidensya ng Diyos ay kailangan niya itong lisanin na kagaya ng isang ama ay magdudulot ito ng pag-aalala sa kanya dahil sa pagkasanggol pa lamang nito ay kanya na itong lilisanin. So sa hapon na ito, tayo magbubukas sa aklat ng unang Tesalonika. Buksan natin ang ating mga Biblia sa unang aklat ng mga Tesalonika, Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. So 1 Thessalonians chapter 1, verses 1 to 4. At ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonika na sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Verse 2, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo. Sa hapon na ito, meron tayong 4 na punto. Ang unang punto, pagbabalik tanaw kung paano naitatag ang iglesia ng Tesalonika. Pagbabalik tanaw kung paano naitatag ang iglesia ng Tesalonika. Ikalawang punto, pasasalamat ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pag-alala sa panalangin sa Diyos. Pasasalamat ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pag-alala sa panalangin sa Diyos. Ikatatlo, pananampalataya, pag-ibig at pag-asa buhat kay Kristo. Pananampalataya, pag-ibig at pag-asa buhat kay Kristo Jesus. Kaapat, pinili ng Diyos ang kanyang mga tao. Pinili ng Diyos ang kanyang mga tao. At ang ikalima, ang paglalapat o ang aplikasyon. So we have 5 P's sa hapon na ito. Nawa ay matapos natin ito, ngunit hindi naman natin ito mamadaliin. Ngunit kung hindi natin matapos ang lahat ng punto, Lord be willing, balikan natin ito sa susunod na panambahan. So unang punto, pagbabalik tanaw kung paano naitatag
ang iglesia ng Tesalonica. So buksan natin ang aklat ng mga gawa. So Acts chapter 17. Konting background nito kung paano ang Tesalonica, iglesia, ay paano ito naitatag. So ating basahin na makaraan na sina Pablo at Silas. So sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 ay ginamit si Pablo at sina Silvano. So ito si Silvano at si Silas ay iisang tao. So nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo, at si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. So si Apostol Pablo ay nagtungo sa Thessalonica, at kung ating makikita dito, binanggit na 3 Sabat o 3 Lord's Day siya ditong nangaral ng salita ng Panginoon. At verse 3, na ipinapaliwanag at pinapatunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinasabi, itong si Jesus na aking pinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayon din ang napakaraming mga Griegong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga pangunahing babae. So kung makikita natin, marami ang nahikayat doon sa Thessalonica. Marami ang sa kanila ay sumama, mga Griego na masisipag sa kabanalan. So even the mga Kristiyanong Griego doon sa Thessalonica ay sumama din kila Pablo at Silas. At sinabi din dito, hindi kakaunting mga pangunahing babae. So mga kilalang babae, mga prominent na mga kababaihan sa Thessalonica, sumama rin sa kanila. So kung hindi kakaunti, marami ito. Subalit dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan, at nang magkatipon sila ng maraming tao, ay ginulo nila ang lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maiharap sina Pablo at Silas sa mga tao. Nang sila'y hindi nila natagpuan, kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod na ipinagsisigawan. Ang mga taong ito na nanggugulo ay dumadating sa din ito. Ang mga taong ito na nanggugulo ay dumating din dito at tinanggap nila si Jason. Lahat sila ay kumikilos laban sa mga utos ni Cesar at sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Verse 8, ang napakaraming tao at ang mga pinuno ng lungsod ay naligalig ng kanilang marinig ang mga bagay na ito. Nang sila'y makakuha ng piyansa mula kay Jason at sa iba pa, ay kanilang pinakawalan sila. Nang gabing iyon, ay agad na pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. So hanggang dito muna, hanggang verse 10 ng Acts 17, chapter 1 hanggang verse 10 muna ang ating babasahin. Sa tagpong ito, kung ating makikita, ang pagpunta nila Pablo, Silas, kasama na rin si Timoteo, hindi na record, pero pinaniniwalaan ng maraming komentarista at sa kasaysayan na si Timoteo ay kasama dito. Dahil si Pablo, Silas at Timoteo, sila talaga ang magkakasama sa second missionary journey ni Pablo. So, kung ating makikita, hindi naging madali
sa pangkat nila Pablo ang pagpunta sa Thessalonica sa 3 linggo ng kanilang pangangaral dahil kinaharap nila ang matinding pag-uusig mula sa mga Hudyo. Hindi pumayag ang mga Hudyo na gano'n na lamang na maipapangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sa lugar na iyon. Dahil walang ibang hari na kinikilala ang mga taga-Thessalonica dahil ang panahon na yan ay hawak ng Roman Empire. So si Caesar lang ang kinikilalang hari. Kaya sila ay nandigalig na ipinapangaral ni Pablo na may ibang hari maliban kay Caesar at ito ay si Jesus. So nakita natin kung paano naging agresibo ang mga Hudyo at ang mga masasamang tao na kanilang kinasangkapan kung paano pigilan ang pangangaral ng pangkat ni Pablo doon sa Thessalonica. So ito ay nauwi sa sapilitang pagkaladkad. So ito sakitan ang nangyari dito Dahil pag ikaw ay kinaladkad, talagang ikaw ay pupersahin. Diba? At talagang magiging mainit ang enkwentro sa pagitan ng dalawang panig. So dahil sa nangyaring ito, napilitan ang mga tao sa Thessalonica, ang mga nakakilala, ang mga kumilala sa Panginoon na sila Pablo ay kailangang umalis. Kaya nga sabi sa verse 10, nang gabing iyon ay agad na pinaalis ng mga kapatid, sina Pablo at Silas patungong sa Berea. At ang sinasabi dito, kung babasahin natin, tutuloy na natin, balikan natin ang Acts chapter 17, verse 10 tayo, tuloy-tuloy natin ito. Nang dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Verse 11, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasalutan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So dito pala yung sinasabi natin ang mga taga-Bereans ay talagang matatalino at marurunong. Dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos o ang pangangaral na kanilang naririnig ay hindi kanilang basta-basta tinatanggap, ngunit tinitingnan nila, sinusuri nila, nagsasaliksik sila batay sa salita ng Diyos kung totoo ba ang pangangaral ng isang taong iyon. Maganda pag-aralan ang Berea pero hindi yan ang ating focus. Binigyan ko lang kayo ng konting background. Kaya marami sa kanila, verse 12, kaya marami sa kanila ang nananampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. So kung ating mapapansin, sa Thessalonica, ang isa sa mga nakakakilala, mga pangunahing babae. Dito naman sa Berea, mga pangunahing lalaki. Ito ang malupit, ito ang matindi. Sa verse 13, subalit nang malaman na mga Hudyong taga Thessalonica na ang salita ng Diyos ay ipinangaral din nila Pablo sa Berea, sila ay nagpunta rin doon upang guluhin at sulsulan ang maraming tao. So, matindi ang mga Hudyo doon sa Thessalonica. Dahil nang malaman nila, nang mabalitaan nila na ang pangkat ni Pablo ay nagtungo sa Berea at nangaral, ay hindi pa rin sila pumayag. Pumunta rin sila doon at talagang nanggulo at nagsulsol sa maraming tao doon. At sa verse 14, at agad na isinugo ng mga kapatid si Pablo paalis hanggang sa dagat. So kailangan din umalis ni Pablo dahil syempre, kagaya sa Thessalonica, inuusig din ang kanilang pangkat. Ngunit nanatili roon sina Silas at Timoteo. So naiwan pa muna sila Silas at Timoteo sa Berea. Ngunit sa verse 15, si Pablo ay dinala ng mga nagatid sa kanya hanggang sa Atenas. At nang matanggap na nila ang utos upang sila Silas at Timoteo ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon, sila'y kanilang iniwan. So nagtungo din, sumunod sila Silas at Timoteo kay Pablo doon sa Atenas. Kaya nga nang sinabi kong ito, sa tagpong ito at mga pangyayari, hindi naging madali sa pangkat ni Pablo na ipangaral ang ebanghelyo
sa Tesalonica dahil sa mga Hudyo natutol at umaayaw sa kanilang gawain na nagbunsod nga upang ito'y kanilang guluhin at humantong sa sakitan. Ngunit, tingnan natin, ngunit kahit na may pag-uusig sa pangkat nila Pablo, ay hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy nila ang gawain ng pag-iibanghelyo. Bagamat sila ay pansamantalang nawalay sa Tesalonica, mas lalo naman silang nahimok na ipangaral ito sa ibang lugar. So kahit na hindi naging maganda ang sitwasyon doon sa Tesalonica ng kanilang ipangaral ang salita ng Diyos, lumipat sila, nagtungo sa Berea, hindi pa rin sila napigilan na ipangaral ang salita ng Diyos, sinundan ng mga Hudyong sa Tesalonica upang sila ay guluhin at pigilin ito, hindi pa rin dito natapos. Kahit ang pagpunta nila sa Atenas, ganun pa din ang sitwasyon, hindi pa rin natinag, hindi pa rin napigil na ipangaral nila Pablo ang salita ng Diyos. So kung ating makikita, ang pag-uusig ay kaakibat na ng ating pangangaral ng Ebanghelyo at pagtindig natin kay Kristo. Ngunit kung makikita natin sa pangkat ni Pablo, ngunit ganun pa man, hindi sila nawala ng loob, hindi sila nawala ng pag-asa. Diba? Patuloy sila na ipinangaral ang salita ng Diyos, anuman ang kanilang kaharapin, anuman ang pag-uusig, anuman ang mga hadlang, anuman ang panganib, hindi sila napigilan na ipangaral ang Ebanghelyo. Nawa ganun din ang makita natin dito, mga kapatid. Na huwag nawa itong ang pag-uusig, ang mga panganib, huwag nawa itong maging hadlang upang tayo matakot at sumuko sa dakilang panawagan sa atin na ipangaral at tindigan ang Ebanghelyo ni Kristo. Dito makikita natin sila, grabe ang pag-uusig at panganib na kanilang natamo. Talagang sinasaktan sila, ang buhay nila nasa bingit ng kamatayan, sila ay nabibilanggo, sila ay napapahirapan sa mga panahon na ito. Ngunit mapalad tayo at mabiyaya ang Diyos sa ating bansa, tayo ay may kalayaan na ipahayag ang salita at hindi naman ganito katindi ang ating naranasang pag-uusig at panganib. Ngunit hindi natin alam kung loloobin ng Panginoon, maari din itong mangyari sa atin. Nawa ay makita natin ang buhay ng pangkat nila Apostol Pablo na kahit ganito, patuloy sila na ipinapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at hindi sila natakot at natinag. Dahil ito ang panawagan sa lahat ng mga mananampalataya na ating ipangaral at tindigan ang salita ni Kristo. Naisulat ni Pablo ang kanyang unang liham sa iglesia ng Tesalonica mula sa lungsod ng Corinto noong 50 to 51 AD. So habang siya ay nasa Corinto, si Apostol Pablo, dahil nga sa kanyang pag-aalala, batang iglesia, naiwan, wala pang tumatayo o nangunguna sa iglesia doon. Labis ang kanyang pag-alala. Kaya siya ay nais na makipamalita at nais malaman ang kalagayan ng mga mananampalataya doon. Ilang linggo lamang matapos na mangaral sa Tesalonica, sa kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero at umalis din agad sa pamamagitan ng sapilitang pagpapalayas, sina Pablo, Silas at Timoteo ay naglakbay patungong Atenas galing Berea. Ngunit pagkaraan ng maikling panahon sa Atenas, nadama ni Pablo ang pangangailangang makatanggap ng ulat mula sa bagong silang na iglesia sa Tesalonica. Kaya pinabalik niya si Timoteo upang maglingkod sa bagong mananampalataya doon. So si Pablo, dahil sa pag-aalala niya, hindi siya nakatiis. Pinapunta niya doon si Timoteo upang samahan ang bagong ang tatag na iglesia doon, ang bagong mga mananampalataya para ay maglingkod. Nais ni Pablo na suriin at malaman ang kalagayan ng pananampalataya ng mga taga
Tesalonica sa takot na baka nakapasok ang mga huwad na guro sa kanilang bilang. Gayunman, hindi nagtagal, ay bumalik si Timoteo na may dalang magandang ulat. So, matapos na magtungo si Timoteo dito at maglingkod, bumalik din siya kay Apostol Pablo at mayroon siyang magandang balita, magandang ulat na nag-udyok nga kay Apostol Pablo na isulat ang unang Tesalonica bilang isang liham na pampatibay loob sa mga bagong mananampalataya doon. So sa ating ikalawang punto, ang pasasalamat ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pag-alala sa panalangin sa Diyos. Kung babalikan natin ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 2, sabi dito, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwina'y binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. So makikita natin sa ikalawang talata ang pasasalamat ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pag-alala sa pananalangin sa iglesia ng Tesalonica o ang mga mananampalataya doon. Hindi lamang ito isang payak o simple na pasasalamat, ngunit ito ay mayroong kagalakan sa puso ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama na kanilang alalahanin sa panalangin ang iglesia ng Tesalonica. Ang sabi diyan sa verse 2, nagpapasalamat kaming lagi. So lagi ang ginamin. Always, walang patid, tuloy-tuloy na pasalamat at pananalangin sa Diyos, hindi lamang si Pablo, kundi maging ang kanyang mga kasamahan. Isa sa mga katangian ni Apostol Pablo, kanya talagang isinasama o binabanggit sa panalangin ang ilan sa mga iglesia na kanyang sinusulatan o kapwa manggagawa sa Panginoon. Buksan natin ang Aklat ng Roma, Kabanata 1, Talata 9, Romans chapter 1, verse 9. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 1, verse 9. Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking pananalangin o sa aking panalangin. Ephesians 1, verse 16. Ephesians 1, verse 16. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat para sa inyo, na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. At ang Pilimon, isang kabanata lang yan, Pilimon verse 4. Sabi ni Pablo, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos kapag naaalala kita sa aking panalangin. So karakter ni Apostol Pablo na banggitin sa panalangin ng may pagpapasalamat ang ilan sa mga iglesia na kanyang sinusulatan at kapwa manggagawa. Napakainam na katangian na dapat taglayin ng isang mananampalataya. Marunong tayong magpasalamat at manalangin para sa ibang iglesia at ibang kapatiran. Kaya nga sa ating pulong panalangin, kung inyong mapapansin mga kapatid at mga kaibigan na dumadalo, ang unang bahagi nito ay para sa ibang iglesia, manggagawa o pastor sa iba't ibang lugar sa Pilipinas o ibang bansa, na sila man din ay maalala natin sa ating mga pananalangin. Kaya't hindi nakakapagtaka na ang iglesia sa Tesalonica, bagamat ito ay bata pa lamang, ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya dahil mayroon na sa kanila ay palaging umaalala sa pananalangin. Ganito kahalaga ang panalangin sa buhay ng iglesia
at sa buhay ng mga mananampalataya upang tayo ay manatili at magpatuloy sa ating pananampalataya. Huwag nawa nating maliitin ang panalangin dahil maging si Kristo ay masipag at laging nananalangin para sa kanyang iglesia. Kaya wala tayong dahilan upang hindi natin ito gawin at tularan. Nawa mga kapatid, lumago tayo sa ating panalangin. Maging pansarili man ito, o maging panalangin bilang isang iglesia. Ang panalangin, ang ating hininga na nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay nagtitiwala sa Diyos at umiibig sa Kanya. Kaya nawa, mga kapatid, ay ipanalangin natin, idalangin natin sa Panginoon na tayo man din, katulad ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasamahan, kung paano sila malago sa pananalangin, hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi maging sa ibang iglesia at ibang mga kapatiran. Sila ay walang patid at walang tigil na nananalangin para sa mga ito. Alam natin na ang panalangin ay hindi rin ganun kadali dahil maraming balakid, marami ding sitwasyon o pagkakataon na para bang ayaw nating manalangin. Kahit ganoon, tayo pa rin ay manalangin at manalangin dahil ito ay mabuti para sa ating mga kaluluwa. Para naman sa ating aplikasyon, para sa ating mga mananampalataya, nawa ay nabigyan tayo ng aral at pag-asa sa pagbubukas ng ating pag-aaral sa aklat ng unang Tesalonika. Bagamat ang iglesia ni ito ay bata pa at sandali lamang nanatili dito si Pablo, Silas at Timoteo, dagdag pa dyan ang maraming pag-uusig sa kanilang kalagitnaan, ngunit hindi ito naging hadlang upang sila ay hindi magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sila ay naging matatag, matibay, at nagkakaisa bilang iglesia na naharapin at batahin ang mga pag-uusig at pagsubok na kanilang kinakaharap. Dahil alam nila na si Kristo ang sa kanila ay nagtataguyod at alam din nila na may mga kapatiran na sa kanila ay umaalala sa panalangin. Nawa dito sa atin, sa ating iglesia, tayo rin ay bata pa. Hindi rin naman nating masasabi na tayo ay matagal na. Bata pa tayong iglesia. Marami din tayong mga pagsubok na kinaharap na at kinakaharap. Pansarili man ito o bilang isang iglesia, tinatawagan din tayo mga kapatid na manalangin tayo. Manalangin tayong walang patid para sa ating iglesia. Manalangin tayo sa tunay na pagpapatawad, pagsisisi, pagkakaisa, at muli at lalong manumbalik ang pag-ibig sa ating kalagitnaan. Patigit sa lahat, nawa, mapaalalahanan tayo at mahimok na tayo bilang isang iglesia, hindi tayo pababayaan o iiwan man ng ating Diyos. Ito ay iglesia ng Diyos. Kanya itong iglesia. Ang kanyang iglesia ay kanyang minamahal at patuloy na minamahal. Kaya nawa, sama rin natin sa ating panalangin na ang pag-ibig ng ating Diyos sa ating iglesia ay patuloy na manatili sa ating kalagitnaan. Bagamat mahirap at mabigat ang buhay ng isang mananampalataya, ngunit sapat at sagana ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga tao. Sabi ng Filipos
chapter 1, verse 6. Philippians chapter 1, verse 6. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoong Hesus sa ating iglesia o sa kanyang mga iglesia. Ano man ang kanyang nasimulan, na gawain, siya rin ang magtatapos nito. So panghawakan nating matibay ang salita ng Diyos. Panghawakan nating matibay na may pag-asa at tunay na pagtitiwala na ang salita ng Diyos ay tunay at buhay. Para sa hindi mananampalataya, ito ang magandang katanungan. Paano kaya magkakaroon sa iyo ng halaga ang narinig mong mensahe o ang pagiging bahagi o kabahagi ng iglesia kung patuloy ka sa iyong kasalanan? Marahil, katulad ka rin ng mga Hudyo sa ating binasa dun sa Acts chapter 17 na umuusig sa iglesia ng Diyos at sa mga mananampalataya. Ngunit tandaan mo, magbabayad ka ng malaki kung patuloy ka sa iyong kasalanan, kung patuloy ka na umuusig sa iglesia ng Diyos, dahil si Kristo ang talagang iniusig mo, ang ulo na iglesia. Nawa, mamanhikan ka at asamin mo na maging bahagi ka ng isang tunay na iglesia ng Diyos na sa iyo ay tutulong upang mas lalo mo pang makilala si Kristo at upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Ngunit simulan mo ito muna, na talikuran ang iyong mga kasalanan at pagsisihan ito kung paano ang mga taga Tesalonika ay bumaling at tumindig sa ebanghelyo ni Kristo. Nawa, ito din ang iyong sapitin. Magtiwala ka sa dugo ni Kristo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo na sapat na para bayaran, patawarin ang iyong mga kasalanan at magkaroon ka ng kaligtasan sa puot na darating. Kaibigan, gawin mo ito sa lalong madaling panahon dahil ang bukas ay walang kasiguraduhan at walang nakakaalam kung sasapitin mo pa ito. Kaya ng aking nabanggit, tayo may 4 na punto, ngunit hindi ko nais madaliin na ito ay ipaniwanag. Kaya ang ating 3 at 4 ay ipagpatuloy natin kung loloobin ng Panginoon sa mga susunod na pag-aaral. Tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Mayroong bagong aklat sa iyong salita na aming pag-aaralan. At nawa ay kami ay matuto dito. Espesyal ang iglesia ng Tesalonika, lalo na sa buhay ni Apostol Pablo. Maraming iglesia siyang lingkuran at maraming iglesia siya na napuntahan. Ito ay nagbigay ng mga kabigatan sa kanya dahil sa mga iba't ibang mga suliranin ng kanilang kinakaharap. Ngunit iba ang iglesia ng Tesalonika. Bagamat ito ay batang simula pa lamang, sila ay nagpakita ng iba yung tibay ng pananampalataya. Sila ay nagpakita kung paanong ang salita mo ay kanilang pinanghawakan at tinindigan. Kaya nagdulot ito ng kagalakan na sumulat si Apostol Pablo. Sulatan sila para lalo pa silang mahimok na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Bagamat hindi rin perpektong iglesia, amin itong malalaman sa mga susunod na aming pag-aaral. May mga maliliit din na mga suliranin na pinaalalahanan mo sila. Ngunit hindi pa rin ito naging hadlang upang sila ay magpatuloy. Masasabi namin na ang iglesia ng Tesalonika ay isang huwarang iglesia sa lahat ng mga iglesia na natatag o ginamit mo si Apostol Pablo upang matatag ito.
Kaya nananalangin kami, Panginoon, na nawa ay matuto kami ng mga aral, ng mga katangian, ng mga mananampalataya doon sa Thessalonica. Ngayon pa lamang, handa mo ang aming puso, handa mo ang aming mga isip na suriin din ang aming mga sarili bilang kami ay isang iglesia at bilang kami maging kapatiran. Nawa ay mag-advance reading kami. Tingnan namin, basahin namin ang unang Thessalonica, ang buong aklat na ito, upang sa gayon, ngayon pa lamang, mahanda kami at magkaroon kami ng kasabikan na talagang mag-aral at makinig ng patungkol sa iglesyang ito. Panginoon, hindi madali ang aming tinatahak. Batid mo ang aming mga pagdaramdam, batid mo ang aming kabigatan. Ngunit, O Diyos, kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyo na sapat ang iyong biyaya para sa iyong mga tao. Lagi mo nawa kaming paalalahanan na tumingin sa iyo, O aming Panginoong Jesucristo. Lagi mo nawang ipaalala sa amin ang kalagahan ng pananalangin. Nawa sa lahat ng nangyayari sa aming buhay bilang mananampalataya, tuman ay pagpapala, tuman ay kabigatan, nawa ay manalangin kami sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo din at nawa ay kumilos ka sa mga kaibigan na naririto na napakinggan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo mo, ang tanging paraan para mabuksan ang kanilang isip, ang kanilang mga puso, na makilala ang aming Panginoong Jesucristo. Gaya ng mga kapatid namin doon, noong unang panahon sa iglesia ng Thessalonica, nadinig nila ang iyong salita. Sila ay bumaling dito, tumindig dito, nanampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Nawa, ganito rin ang kanilang maranasan sa araw na ito. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi, ingatan mo ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan na masama ngayon ang panahon. Hatid mo kami ng ligtas sa aming mga tahanan. At ikaw ang patuloy na mapupurihan sa araw na ito, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.